Magandang araw mga kabayan. Bakit nga ba untouchable itong si Congressman Toby Chanco? Yan po ang naging tanong ng mga banateros sa kanyang naging interview. At syempre, malalaman natin kung bakit. At nasampulan po itong si Congressman Asedre nung banatan niya. Itong si Congressman Toby Chanco nung nagsalita. Mantakin niyo mga kabayan po natin. Halos lahat po na nagbulgar ng korupsyon, abay nakasuhan na, nasuspende na. Pero itong si Toby Chanco, sadyang napakalakas po kay Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez. Ganon din sa mga miyembro ng Kongreso na di umano'y nakatanggap ng mali-malitang pera. Mga kabayan. Anyway, at nga ba untouchable? Ito si Congressman Toby Chanco. Ito yung ating alamin. Kung untouchable, parang ganyan ang tingin sa inyo eh. Kasi naalala nyo yung umatake sa gobyerno si Lebiste, tsaka si Kiko, binanata ng mga kasama nyo. So parang inaapi sila. Ngayon, pag ikaw yung nagsalita, bakit parang tahimik sila? Ano ba yung hawak? Ano bang meron Ano bang si meron? Kong Toby? Bakit? Hindi. Wala ka pang ethics Ang complaint. galing nyo, ang galing nyo. Ang galing nyo magtanong. So ang galing daw magtanong ng mga banateros. Siyempre, lahat ng bala, di ba, lahat ng FLR, kasi di ba, okay, no, March 24, So mukhang pinaplansya maayos ni Toby Chanco yung kanyang sasabihin. Baka magkamali. 24, napatawag ako noon sa Malacanang. Kanya. Because nga, yung House of Representatives, hindi pa binibigay yung kanilang listahan. So, namumroblema si Sec. Mina Pangandaman doon. Kasi sabi niya, Mr. President, kinukulit ako ng mga congressman na i-release daw yung SARO. Hindi ko naman ma-release kasi wala yung listahan ng sa House of Representatives. So, sabi ko kay Mina, bakit ba ayaw bigyan yung listahan? Sabi nila, wala daw sila nun. Sabi ko, Mina, imposible mapasok ang kahit anong item sa budget kung walang kopya yung House of Representatives. Yan ang problema nila, mga kabayan po natin. Dahil ang kumakalaban yun sa kanila, kagaya nito si Toby Chanco, Saldico, ay alam nila yung proseso ng pagnanakaw ng kapwa nila kongresista. At sabi ko, hingin mo ko si proponent. Kasi pag ako humingi ng proyekto para sa distrito ko, Opo. dadalhin ko sa distrito ko. Pag isang congressman humingi ng proyekto at dinala sa ibang distrito, sigurado benta yan. Okay? So, sabi, wala daw. Imposible yan. So, doon kami nagkausap ni Congressman J.J. Suarez. So, siguro bakit yung iba hindi nila ako tinitira? Alam ko magkano yung kanila eh. Yun pala mga kabayan po natin. Kaya hindi pala nila matira-tira, mabanat-banatan itong si Toby Chanco. Dahil alam pala ni Toby Chanco magkano ang kanilang FLR. Magkano kaya si Drake kung Toby Chanco? Ay, hawak ka pala ng ano. Kaya Kasi lalo- yan ang sinabi. Last week, inaway ako ni Asidre, di ba? O, di nilabas ko na yung tingog. Isipin mo, tingog, party list, ha? So, takot sila sa'yo. 5.96 billion. Isang party list sa insertion pa lang. Pero kung ang 5.9 party list ba hindi usually may ganyan? Meron, 150 yata. Million. 50 million. 150 million. 150 million lang. Yung This kanya, one, 5.96 billion. Kasi Siguro kasi si Yeda nahandun, di ba? Oh. Kaya pala tumahimik si Asidre sa pag-atake sa'yo. Hindi, tinitira pa rin niya ako, pero ayaw niya sagutin kung bakit kailangan dumaan sa kanila yung proyekto ng distrito at hindi yung district congressman. Ayaw niya sagutin. Yun, mga kababayan po natin. Nabisto pala dito si Asidre. Mantakin nyo yung regular na nakukuha lang dapat na budget para po sa mga party list is 150 million. Pero yung napunta kay Asidre, dito po sa Tingog Party List, siyempre nandyan yung asawa ni Martin, nandyan yung anak niya, 5.96 billion. So ngayon mga kababayan, malinaw. Di ba? Nagaling na mismo kay Toby Chanco na talagang minamanipulate ng kampo ni Martin Romualdez. Kampo ni Sandro Marcos, no? Sandro ko naman sabi ko. And of course, nung time ni Saldico, minamanipulate nila, mga kababayan po natin. So ano pang rason? Na talagang sisipot si BP Sara sa impeachment? Kasi tingnan mo yung ginagawa nila, oh. Ang dami nilang iskandalo. Kaya takot na takot sila, kung tutuusin, na hindi nila ma-impeach si BP Sara. Ito rin yung mga purpose kung bakit si BP Sara ay binabanata nila. Kasi once na nagkaroon ng investigation
sa mga kongresista na nagkaroon ng malaking pondo at saan nila ginamit yung pondo, pwede silang makulong. Lalo na sa flood control, no? Yung mga ghost project and substandard. And then, itong si Toby Chanco, nakita mo nga, nagsalita. Si Bongbong pa yung presidente. E paano pag magpalit na ng administrasyon? Hindi kaya nang ilabas lahat yan ni Toby Chanco. Kaya yung kanilang kinakatakot. No? Huwag mo na galawin si Toby Chanco, pero kailangan ma-impeach si Sara para magtagumpay na naman sila sa kanilang masamang plano. Grabe no, 5.96 billion para lang sa isang party list. So, ang tanong natin, ikaw na bilang isang Pilipino, bakit hindi ka talaga magagalit kung nakikita mo na grabe po yung pang-aabuso nila sa pera ng taong bayan? Napupunta lahat sa kanila. Kaya itong sinasabi ni Bongbong Marcos na dapat pagtipid daw po ang lahat ng mga Pilipino, magpatay muna ng ilaw. So nakakainis mga kababayan po natin. Kasi ang mga Pilipino, inuutosan po nila na magtipid. Samantala sila mga kababayan po natin, ang laking lustay po nila. Kita mo yung nangyayaring corruption sa ating ngayon, mga kababayan natin. Ang Pilipinas ay number one na po sa pinaka-corrupt na bansa, mga kababayan po natin. Tapos, ang sinasabi lang ng tagapagsalita ng Malacanang na si Claire Castro, kasinungalingan daw. Ayun ang sabi ni Marcos Jr., patayin muna daw yung mga ilaw. Siyempre, pag matutulog ka, patayin talaga. Pero anong ibig niya sabihin? Magtipid ang mga Pilipino, pero sila lustay ng lustay. Dito lang sa proseso ng impeachment, mga kababayan po natin. Tingnan mo yung ginagawa nila. Ang laki ng gastos dyan. Mas malaki pa sa confidential fund ni Vice President Sara. Bawat hearing yan. Pero walang pakialam sila. So, ano sinasabi ni Bongbong Marcos? Na wag muna kumastos, magtipid, wag muna maglustay. Pero sila lustay ng lustay. Imagine mo 5 billion pala yung kay Asidre. Kaya hindi rin nila mabanatan itong si Congressman Toby Chanco. At magkano naman kaya yung mga nakukuha nitong mga ngiwi, nitong Laila de Lima at ng kanilang mga kalyado ng mga kaliwa tuwing nagkakaroon ng impeachment hearing laban kay VP Sara. Kasi gigil na gigil sila eh. Hindi sila makamove on, lalo na nung inakyat ng kampo ni Vice President Sara itong pag-question sa impeachment, legalidad ng proseso sa Supreme Court. Inakyat ni Atty. Torion, Jimmy Bundok, Atty. Vic, and Konsihal, Atty. Acosta. O, takot na takot sila ngayon. Ang sabi nila, si VP Sara daw natatakot na harapin ang kanyang impeachment. Walang ganon si Sara. Ulitin natin yung ating pinag-uusapan, kaya nga pala hindi magalaw-galaw itong si Toby Chanco dahil may hawak po siya na alas. And si Bongbong Marcos, hinihikayat po tayo na magtipid daw muna ng kuryente. Pero ang tanong mga kabayan po natin, sila ba talaga nagtitipid? Di ba? Tingnan mo yung ginagawa nila sa impeachment. Kaya yan po yung ating isama dito sa ating pinag-uusapan. Pagpapatuloy ng ating update mga kabayan, hanggang ngayon hindi pa rin makamove on ang grupo ni Laila de Lima dahil hindi nga po sila sinipot ni VP Sara. Lalong-lalo na po mga kababayan nang malaman nila na ang ilang mga abogado ay nag-file ng petition sa Supreme Court upang questionin ang ginagawa po nilang mini trial, yung pangingisda ng ebidensya laban po kay Vice President Sara. Kaya sabi ni Laila de Lima, hindi pa nga daw po presidente ay may ugali na si VP Sara. Anong pakialam nila mga kababayan natin? Mas dihamak na sobrang pangit baboy naman yung mga pag-uugali nitong si Laila de Lima. Mantakin nyo mga kababayan po natin. Kung saan, no, na diniklara nila na sufficient in ground ang impeachment laban kay Vice President Sara, tsaka naman natin nalalaman na wala talaga silang ebidensya. Kasi ngayon pa lang nila ipapasabi na yung mga allegation nila na wala pala silang mga ebidensya. Kaya nga naman, dahil sa ginagawa nilang mini trial, inakyat na nga po ng ilang mga abogado. Siyempre kasama yung ating idol dyan, no? Si Atty. Vic, si Atty. Torion, si JB Hinlo, and si Atty. Acosta. Nagkaroon nga sila ng official na declaration sa Davao City, mga kababayan. So para dito sa kalyado ni Laila de Lima na hindi makamove on itong singiwi, mga kababayan, may kinakatakutan daw at takot daw humarap si Vice President Sara. Malinaw naman mga kababayan na kahit haharap or hindi itong si Vice President Sara sa kanilang gustong drama, sa kanilang gustong propaganda, sa kanilang gustong pagpapamedya lang para sumikat,
laban po kay Vice President Sara, i-impeach naman talaga nila. Diba? Malinaw po, nakita natin mga kabayan, yung komposisyon ng mga miyembro ng Committee on Justice. Lahat po sila halos ay nasa listahan ng mga di umano'y tumanggap ng delivery ng mali-malitang pera. So bakit pahaharap sa kanila yung ating Vice Presidente kung mismo si VP Sara, nararamdaman niya na mapapahiya at ipapahiya lang siya nitong mga utak komunista. Hindi na nakapagtataka. Expected na yan. Corrupt lang ang ayaw humarap. Kurap lang daw po yung ayaw humarap. Pero wala silang ebidensya sa kanilang sinasabing kurap. So, chismoso lang ng iwi ang gigil na mapa-impeach si Vice President Sara. Kaya ikaw nang hiwi ka, kahit lumipat man sa kabila yung iwi mo, hindi ka magtatagumpay. Sabihin natin, sige, ma-impeach si VP Sara dahil bayad naman kayo. Sigurado ba kayo na matutuloy ang impeachment sa Senado? Sigurado ba kayo na kaya niyong suhulan ang nasa Supreme Court? Yan ang ating malalaman sa sunod na mga update, mga kababayan.